Good evening! Ganda ko naman sa filter na to. So, gagamitin ko siya. Hindi, kasi ang daming nagtatanong, nagme-message sa akin dito sa page ko na tindera ng Canada, na taga Canada rin. Nagtatanong sila kung magkano yung naging puhunan namin sa pag-startup ng Paborito Asian Market. Kasi gusto talaga nila dati pa, lalo na yung mga matatagal nang nakapunta ng Canada, na mag-start din, nangangarap din na magkaroon ng ganitong opportunity dito sa Canada. Um, Nag-start kami, yung pinaka-budget namin na nakalaan sa tindahan is 150,000 Canadian dollar. Yung 100,000, yun yung naging paikot namin sa tindahan, including na yung freezer. Nag-source out talaga ako ng freezer na mura pa lang kasi syempre nag-start pa lang kami, hindi pa namin kaya yung mga bigatin. So, nag-source out ako ng mga freezer na budget friendly muna. Then, kapag talagang medyo tumagal na yung tindahan, doon na lang tayo magpapalit ng yung talagang medyo uh, quality na talaga, kalidad na. Pero yung mga na-source out ko namang mga freezer is napakaganda naman din ng mga feedbacks, and until now maganda pa rin yung performance. Mag-1 year na kami. Kasama na din dun sa 100,000, sa 100,000 yung mga shelving. So, nag-source out din ako ng mga shelving ng pwedeng pangtindahan na affordable muna. Hindi ko pa kaya yung pang-merchandising na talaga na kamukha ng mga sa supermarket, like ng mga Walmart, ganyan, Costco. So, yung mga shelvings nila for groceries, mahal na talaga yun. So, hindi pa kaya yun. Kaya, budget muna. And then, so 100,000 yung paikot sa tindahan itself. Hindi pa kasama yung renovation. So, sa renovation, nag-spend kami ng almost 30,000. Sa materials na yon, kasama na yung labor ng pagre-renovate ng tindahan. Kasi yung inupahan namin na kung saan nakatayo yung tindahan namin is open talaga siya. Kumbaga, nag-start talaga kami from the scratch ng pagre-renovate ng tindahan. And then, so magkano na yon? 130,000. And additional pa yung pag-install ng electricity tsaka ng water. So yung connection ng tubig, kailangan yon. Kailangan sa tindahan yon. Yung sa tubig, yung linya ng tubig, pati yung sa electricity, kasi kailangan yung gagawa ng mga plumbing and sa electrical is mga license talaga dito sa Canada. Hindi pwedeng hindi kasi yung nirerentahan namin is commercial building talaga. So, and then kahit hindi siya commercial building, required talaga dito sa Canada na yung dapat gagawa ng electric ninyo, yung mga wiring ninyo, and yung sa mga plumbing is mga license talaga. So, naghanap kami ng pinakamurang gagawa. Roughly, mga nasa 15 to 20,000 siguro yung nagastos namin. Kasi, merong mga liit-liit na kailangan na bilhin na materials para sa installation. So, kung isusuma total mo, or kung ito total mo, yung naging puhunan namin sa pagpapatayo ng maliit na tindahan dito sa Canada, nasa 150, nasa 150,000 siya. Kung i-convert mo siya sa peso, so imumultiply natin siya ng 43, nasa 6.5 M, ganyan. Kung saan kami kumuha ng puhunan, syempre hindi ko na ma-share yon. So, sa amin na muna yon. So, ganon. Nasa 100, sorry. So, yung naging puhunan namin is nasa 150,000. Sa peso is 6.5 M. So, yun. Sana nasagot ko kayo. And then, regarding naman sa mga nagtatanong ng mga suppliers, sino yung mga suppliers ko, yung masishare ko lang for now is you can do researching talaga. Kailangan mo talagang pagpuhunan
ng oras yung pagse-search ng mga suppliers kasi marami sila actually. Kasi kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, kung gusto mo talaga, kung gusto mo talagang pasukan yung ganitong business, you need to work on it talaga. So, ako, dumaan talaga ako sa matinding researching, parang nag-feasibility ako talaga. So, nag-defend ako ganyan sa sarili ko. Kasi kailangan kong i-prove na masosource out ko yung mga supplier. Kasi gusto ko eh. Kapag talaga gusto mo, kapag ini-aim mo, gagawa ka ng paraan. Mag-spend ka talaga ng oras para maging possible talaga siya. So yun, sana nasagot ko kayo regarding your questions. And kung may mga questions pa kayo, you can message me. I cannot answer you directly kasi ang dami. But I can do a video para masagot kahit papaano and i-guide ko kayo kahit papaano kung paano mag-start up ng ganitong business. And kung may question kayo sa, like for example, paano yung mga sa documentation, just send me a message and then sasagutin natin through video. Okay? And I wish everyone na nangangarap din na magkaroon ng tindahan dito sa Canada, ng Asian store, especially nga sa Filipino store. I wish you good luck. Sana mas mabless pa kayo ni Lord sa mga pangarap ninyo na gusto ninyong makamit. Alam ko kaya ninyo kasi alam mo yon, mas binibless ni God yung mga taong may gustong marating, yung may mga pangarap. Kaya good luck. Kaya mo yan.